So last Bible study, nakita natin yung sinful woman na pinatawad ni Jesus Christ sa kanyang kasalanan. At dahil sa pagmamahal nito sa kanyang Savior, kaya naman hindi siya nahiya na pumunta sa tahanan ng isang self-righteous na Pharisee. Doon ay ipinakita niya sa lahat ang kanyang love and devotion sa kanyang Savior by honoring Him sa pamagitan ng paghuhugas ng mga paa nito, sa pamagitan ng kanyang mga luha. At tinuyo niya ang mga ito sa pamagitan naman ng kanyang buhok. Pagkatapos walang sawang hinalikan at pinahira ng mamahaling pabango ang mga paa ni Jesus Christ na taliwas naman sa ipinakita ni Simon sa kanya. Even bare minimum na courtesy ay hindi ibinigay ni Simon kay Jesus Christ. They ought to dishonor Him, but God honored Him through the life of this sinful woman. Tayo din, sa pamagitan ng mga buhay natin, can bring honor and glory to God kung mamumuhay tayo according to His teachings. Nag-glorify si God kapag nakikita sa atin ang buhay ni Christ. Huwag nating hayaan na ma-blaspheme ang pangalan ni Christ dahil sa ating balikong pamumuhay. Huwag tayong maging katulad ni Simon, na religious pero walang love kay Jesus Christ. So dito na tayo ngayon sa chapter 8. I-introduce ni Luke dito ang mga babaeng followers and supporters ni Jesus Christ. Dito makikita natin ang pagmamahal ng ating Panginoon sa mga kababaihan. Wala siyang pinipiling isave, mapababae man yan or lalaki. Lahat ng taong tanggap nila na kailangan nila ang ginawa niyang sakripisyo sa cross ay maliligtas. And then, ipapaliwanag ko din sa inyo kung bakit kailangan ng bawat tao ang gospel or good news na dala ni Jesus Christ. So, simulan na nating himayin ang passage natin for today. So, yung title natin ngayon is ito, yung Many Women Support Christ Ministry. Dito tayo sa Luke chapter 8 verses 1 to 3. So, afterward, he was traveling from one town and village to another, preaching and telling the good news of the kingdom of God. The 12 were with him. So, the phrase afterward refers back to the incident doon sa bahay ni Simon na isang Pariseo, kung saan nag-gate crash ang isang sinful woman para i-anoint si Jesus Christ. So after that incident, tinuloy na ni Jesus ang isang dahilan kung bakit siya bumaba sa lupa. At iyon ay para i-share ang good news sa mga tao. So Jesus was traveling from one town and village to another, preaching and telling the good news of the kingdom of God. So he's going around Galilee for the final phase of his ministry. Makikita natin dito na ang sole focus, ang pinaka-theme ng ministry ni Jesus Christ ay ang ipahayag at i-preach ang good news of the kingdom of God tulad ng sinabi niya sa Luke chapter 4. Pakibasa, Laika? Hinanap siya ng mga tao at lumapit sila sa kanya. Nang sila ay makalapit sa kanya, pinigilan niya silang umalis, ngunit sinabi niya sa kanila, kinakailangan ipag-aral ko rin sa ibang mga lungsod ang ebanghelyo patungkol sa paghahari ng Diyos. Ito, Tita Grace, di ko na po siya nababasa yun sa baba. Nakatakip po. Nakatakip ba siya? Ito ang dahilan kung bakit ako isinugo. Hindi siya nakikita sa inyo? Yan po, nakikita na po, naayos na. Okay. Sige. So, ano ba ang good news na pinipreach ni Jesus Christ dito kung hindi pa naman siya namamatay? Ang Greek word ng good news dito ay euangelizomai. And it is the same root word used for the word gospel. Ibig bang sabihin ito na ang full gospel message, ito ba yung full gospel message? At this point, in Jesus' ministry, the full gospel or yung full revelation ng gospel, yung death and resurrection ni Jesus Christ, ay hindi pa nangyayari. Hindi pa fully accomplished. Kaya ang good news na ipinapahayag ni Jesus Christ dito ay focus, una, the arrival of God's kingdom, na mababasa sa Luke 4:43 at sa Mark 1:14-15 na nabasa natin kanina, di ba? Kaya before Jesus' death,
Ang pinipreach niya is about the kingdom of God that had come at kung paano makakapasok ang mga sinners sa kingdom ni God. Ito ang foundation ng kanyang message bago siya mamatay sa cross. Then, the call to repentance and faith. Pakibasa, Ate Hana. After John was arrested, Jesus went to Galilee, proclaiming the good news of God. The time is fulfilled, and the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Nakita niyo dito, sabi niya, repent and believe the good news. Then, the forgiveness of sins through Him. Sa time na ito, hindi pa fully naunawaan ng mga tao na si Jesus mismo ang magbibigay ng salvation sa kanila through His death, burial, and resurrection. Dahil hindi pa ito fully accomplished. Pero ang pinipreach ni Jesus na good news or gospel dito is the same message na pinreach ng kanyang mga disciples at ganun din ng mga Christians ngayon. Incomplete version pa nga lang. Ibig sabihin hindi pa siya kumpleto dahil nga hindi pa tapos ang mission niya dito, okay? So after Jesus' resurrection, the term gospel or good news became explicitly about His death, burial, and resurrection. Dahil ang death and resurrection ni Jesus ang pinaka-heart or foundation ng gospel or good news. Pinatotohanan yan ng mga apostles. Pakibasa, Ate Chloe. Let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcomed it then, and you still stand firm in it. It is this good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless, of course, you believe something that was never true in the first place. I passed on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scriptures said. He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as the scriptures said. So it was clear that Jesus preached the gospel before His death, but the full message became clear after He died and rose again. So tignan natin ang gospel before and after the cross. So before Jesus' death, He preached about the kingdom of God, calling people to repentance and faith. After Jesus' death and resurrection, the apostles preached that His death and resurrection were the good news and the only way to enter God's kingdom. So, both are the same gospel, but it was fully revealed after Jesus completed His mission. So mamaya babalikan natin bakit kailangan natin ang good news or yung gospel, okay? Ngayon balik muna tayo sa ginagawang pagtataon-tataon ni Jesus Christ para mag-share ng good news sa mga tao. So dito makikita natin na hindi siya nag-iisa. The 12 were with Him. Kung mapapansin nyo, Jesus ministered constantly to the huge crowds na sumusunod sa Kanya saan man siya magpunta. Yet the Lord focused most of His attention sa Kanyang 12 apostles. Siyempre, minus kay Judas na later on magbe-betray kay Jesus Christ. Nakapokus siya sa Kanyang mga apostles dahil sila ang magpapatuloy sa sinimula ni Jesus Christ na pangangaral ng salita ng Diyos kapag bumalik na siya sa langit. Sa time na ito, hindi pa empowered and sent out ang 12 apostles to preach, teach, heal, and cast out demons. Tinitrain pa din sila ni Jesus dito. Kaya halos kasama niya sila saan man siya magpunta to observe, listen, and learn. At hindi lang 12 ang kasama ni Jesus sa kanyang ginagawang missionary journey. Ang sabi sa verses 2-3, and also some women who had been healed of evil spirits and sicknesses. Mary, called Magdalene, 7 demons had come out of her. Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward. Susanna, and many others who were supporting them from their possessions. Hindi common sa isang respectable rabbi or teacher ng Israel to travel with women dahil sa ancient Israel, Jewish women were generally not encouraged to study the Torah or yung Old Testament in the same formal way as men. Pero hindi naman sila entirely pinagbabawalan na mag-aral, okay? Depende yan sa sekta na kinabibilangan
at sa social status ng isang babae. Yung formal na pag-aaral kasi ng Torah ay primarily sa mga Jewish men, especially sa mga gustong maging rabbis or teachers and scholars. Kaya some early rabbis discouraged women from studying the Torah. Ang sabi ni Rabbi Eliezer, na isang first century rabbi, whoever teaches his daughter Torah, yung sa Old Testament, is as if he teaches her foolishness. Ang concern nila ay baka sa pag-aaral ng mga kababaihan ng Torah ay mawala na ang focus nila sa expected role na ginagampanan ng mga ito sa society. At iyon ay ang mag-reproduce, look after their kids, and maintain the household. Isa pa ang paniniwala ng ibang rabbis na ang formal na pag-aaral ng Torah required abstract reasoning and legal analysis, which were traditionally seen as male territory or field. Yung iba naman, worried sila that educated women might challenge male authority. Though hindi naman lahat ng rabbis ay ganito, okay? Pero majority sa mga rabbis ng Israel ay ganito mag-isip. So formally or sa formal settings, women were not expected to study the Torah. But in informal settings like sa mga synagogues, nakakapag-aral sila ng Torah through oral teaching, sa pakikinig sa nagtuturo doon sa synagogue. Hindi ito ang utos ng Diyos, kundi sarili nila itong pagpapasya, okay? Dahil ang command ni God sa Deuteronomy 6 verses 6 to 7 ay ituro ng mga magulang yung mga ibinigay niyang utos sa kanilang mga anak. At sa Proverbs 31:26, the wife here was described as someone who speaks wisdom and teaches kindness, na pinapakita na mayroong knowledge sa Torah ang babae. Kaya sa time ni Jesus, cultural barriers were strong. Pero dinisregard lahat iyon ni Jesus Christ at malugod niyang tinuruan ang mga kababaihan na gustong matuto patungkol sa salita ng Panginoon. Sa Luke chapter 10, Mary sits at Jesus' feet, which is a rabbinic term for a disciple. Kaya marami siyang followers na babae. Makikita natin dito that God valued their spiritual growth at walang favoritism kay God. Kaya this entourage made Jesus socially unacceptable kung ang pangbabasehan ay ang rabbinic standards sa time na ito. Nabasa natin kanina na maraming kababaihang tagasunod si Jesus Christ, pero 3 lang sa mga followers ni Christ na babae ang binanggit ni Luke dito. Itong 3 na ito ay pinagaling either spiritually or physically. Una, si Mary Magdalene or Mary called Magdalene, 7 demons had come out of her. Hindi Magdalene ang surname niya, kundi siya ay taga Magdala sa may western part ng Sea of Galilee. Sa time na ito, hindi pa uso ang surname or yung apelido. Kaya ang nakadikit sa name ng tao, yung madalas ay yung lugar kung saan siya lumaki or yung name ng tatay niya like James, son of Zebedee, or yung occupation or distinguishing traits nito like John the Baptist or Matthew the tax collector. So ganon sila nung time na yon, okay? Prominent figure si Mary Magdalene sa 4 gospel accounts dahil makikita siya sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. So ito yung ibang pagkakataon na na-mention ng name ni Mary Magdalene. At tulad ng nasabi ko dati, na hindi siya ang sinful woman na nag-anoint sa paa ni Jesus Christ na inaral natin last Bible study. Dahil malinaw na ang sinasabi dito na siya ay na-possess ng 7 demons. Hindi naman porket possess siya ng evil spirit ay immoral na ang kanyang naging pamumuhay. Dahil wala namang connection ang demon possession and immorality. At kung siya ang sinful woman sa chapter 7, dapat sana pinangalanan na siya ni Luke doon pa lang sa chapter 7 dahil pinangalanan naman siya dito. Kaya masasabi natin na hindi siya ang sinful woman sa chapter 7 na inaral natin last Bible study. Then ang susunod na babae na minention ni Luke dito ay si Joanna, the wife of Chuza, Herod's steward. So yung asawa ni Joanna ay si Chuza na katiwala ni Herod.
Ibig sabihin, high-ranking official ito. Maaaring manager siya sa estate ni Herod Antipas. Malaki ang kita nito. Kaya may sinasabi sa buhay ang asawa ni Joanna. Katulad ni Mary Magdalene, witness din si Joanna sa burial and resurrection ni Jesus Christ at maaaring pati sa crucifixion nito. Makikita natin kung gaano kalawak ang naging influence ni Christ dahil umabot ito sa household ni Herod Antipas. Ganon din sa tiny village of Magdala. At ang last woman na binanggit ni Luke dito ay si Susana. Wala tayong makukuhang information patungkol kay Susana dahil hindi nagbigay ng karagdagang information si Luke patungkol sa kanya, ganon din ang buong New Testament. Kaya wala tayong alam sa background niya. Hindi lang ang 3 babaeng nabanggit dito ang followers ni Jesus tulad ng nasabi ko kanina. Marami pa silang kasamang ibang kababaihan who were supporting them from their possessions. So marami pang ibang kababaihan na sumusuporta kay Jesus at sa mga alagad niya sa pamamagitan ng kanilang ari-arian. Dito natin makikita na kung pinapakain tayo spiritually, marapat lang na suportahan natin sa abot ng ating makakaya ang nagpapakain sa atin spiritually. Like ang charts na kinabibilangan natin. Tulad ng sinabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy 5, verses 17 to 18. Pakibasa, Kuya Nate. Elders who do their work well should be respected and paid well, especially those who work hard and at both preaching and teaching. For the scripture says, "You must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain." And in other place, those who work deserve their pay. Okay, ganun din sa 1 Corinthians 9:14. Pakibasa, Kuya Gab, kung makakabasa ka. In the same way, the Lord ordered that those who preach the good news should be supported by those who benefit from it. So, kailangan nating suportahan ang mga taong nangangalaga sa ating spiritual na pamumuhay. Dahil ang focus nila ay pakainin tayo ng spiritual food at alagaan. Paano nila matutugunan ang kanilang mga pangangailangan kung hindi magiging generous ang mga tao sa church, di ba? So isang way para makatulong tayo sa kanila is by giving offering to the church. Sa ganitong paraan, nakakatulong tayo para makapagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Kailangan may pondo ang church para sa pangangailangan ng pastor, pagbabayad ng bills, pagbili ng mga materials para sa mga gawain sa church, and many more. Hindi naman pinag-uusapan dito ang halaga ng ibibigay natin, kundi yung puso ng nagbibigay. Makakatulong din tayo sa pamamagitan ng mga spiritual gifts na ibinigay sa atin ng Diyos, like serving in the kids ministry, or be part of the praise and worship team, or sa pagbabasa ng scripture at pag-attend sa mga gawain ng Diyos, like attending Bible studies, prayer meetings, worship services, and church fellowships. Sa ganitong paraan, nakakapagbigay tayo ng support sa ministry ni Jesus Christ. So dinala ng Diyos Ama kay Jesus ang lahat ng taong ibinigay niya sa Kanya, mapalalaki man ito or babae, at kahit anuman ang status sa buhay, kilala man or hindi, mayaman man or hindi, edukada at hindi edukada, lahat yan pantay-pantay sa paningin ng Diyos Ama. Walang pinipili ang ministry ni Jesus Christ dahil ang good news or gospel ay para sa lahat ng nagkasala. Ibig sabihin, para sa lahat ng tao. So ibibigay ko muna yung lessons or takeaways natin dito bago natin balikan yung tanong ko kanina about sa gospel. So unang takeaway natin, Jesus calls all kinds of people. Nakita natin na nagta-travel siya sa iba't ibang lugar, reaching different people, rich, poor, men, women, outcasts, and even those from high society like Joanna. At hindi lang ang 12 ang disciples niya, kundi may mga babae din na tumutulong sa kanyang ministry. Next, Jesus transforms lives. These women had been healed physically, spiritually, or emotionally. Walang taong nakakilala kay Jesus ang hindi nabago ang buhay. Jesus doesn't just forgive sins, He completely transforms lives. Pangatlo, nakita din natin that faith leads to action.
Itong mga kababaihan na followers ni Jesus ay hindi lang basta nakikinig sa Kanya. Hindi lang sila basta nag-profess na mananampalataya sila, na followers ng Jesus Christ, but they actively supported His ministry sa pamamagitan ng pagbibigay financially, ganun din ng kanilang time, talents, at pagtulong sa iba. And lastly, nakita din natin that Jesus values women and all who follow Him. Tulad ng nasabi ko kanina, sa time ni Jesus, women weren't usually included as disciples. Pero nakita natin dito na part sila sa ministry ni Jesus. Jesus saw them as valuable, capable, and important in spreading the gospel. So tulad ko, nagtuturo ako sa mga anak ko. May family Bible study kami. Nagtuturo din ako sa inyong mga kabataan at nagtuturo din ako sa mga bata sa church. Kung hindi ako pinatawad ng Panginoon sa aking mga kasalanan at binigyan ng spiritual gifts, hindi ako makakapagturo sa inyo. Dahil hindi ito nakukuha sa galing, okay? Kundi ito ay regalo ng Panginoon sa mga tao niya. Bawat believer ay may spiritual gift or gifts na mula sa Diyos para maging kagamit-gamit sila sa kanyang ministry. Hindi lang ako isang asawa at ina, kundi may purpose ang buhay ko at yun ay para magbigay glory sa Panginoon, sa Savior ko. Kayo din ay ganon, okay? May purpose ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya remember this, kids, no one is less important in God's kingdom. You matter. Your faith matters. Your spiritual gifts matter. So balik tayo ngayon sa gospel, doon sa tanong ko kanina. Why do we need the gospel? Bakit kailangan natin ang good news or gospel? So para maunawaan natin kung bakit kailangan natin ang gospel at para ma-appreciate natin ang good news or yung ginawa ni Jesus sa cross para sa mga sinners, kailangan malaman muna natin na may bad news. When Adam and Eve sinned, noong sumuway sila sa Diyos in the Garden of Eden na mababasa sa Genesis 3, pumasok ang kasalanan sa mundo. And so did sickness, pain, death, and sorrow. Before sin, nung hindi pa pumapasok ang kasalanan sa mundo, everything was perfect. Tulad ng sinabi ni God after niyang likayin ng lahat. It was good. Ang sabi niya, di ba? But when Adam sinned, sin entered the world. Adam's sin brought death. So death spread to everyone. For everyone sinned. Ang isang evidence na ang tao ay nagkasala ay ang kamatayan na nararanasan nila. Bago magkasala sina Adan at Eva, there was no sickness nor suffering. At wala ding kamatayan. Pero ang sabi ni God sa kanila, kapag sinuway nila ang utos niya, sila ay mamamatay. At sinuway nga nila si God. Kaya sin entered the world. Kaya lahat ng tao na galing sa lahi ni Adan at Eva, and I believe lahat tayo yun, okay? Ay nagkaroon ng sin nature. Dead spiritually, tulad ng sinasabi ni God kay Adam. Namatay ang tao spiritually, at hindi lang yun. Death, physical death, okay, entered the world. So because of sin, our world is now broken. Ang sin ay parang pollution. When pollution fills the air, it makes people sick. In the same way, sin has polluted the world. And that is the end result of sin. Now, baka naman sabihin nyo, mabait naman akong anak. Masunurin ako sa magulang. Lagi naman akong nagsisimba. At matulungin sa kapwa. Hindi naman ako pumapatay. Di rin naman ako nag-cheat. Sige, sabihin na natin na marami kang ginagawang mabuti. Ang problema, hindi naman ikaw ang uhusga sa sarili mo, kundi ang Diyos ang uhusga sa iyo. At ito ang sinasabi ng Diyos patungkol sa atin. Pakibasa, Kuya Bricks. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa.
Walang makakaunawa, walang naghanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. So, yung akala natin na okay tayo, dahil gumagawa tayo ng mabuti, nagpupunta tayo sa church, masunuring anak naman tayo, hindi naman tayo pumapatay, etc. Pero ang sabi ng Bible, no one is righteous, not even one. Hindi niya sinabing some, kundi ang sinabi ng salita ng Diyos ay wala kahit isa na matuwid. Ibig sabihin, lahat ng tao ay nagkasala, tulad ng sinasabi sa verse 23. Pakibasa, Kuya Gab. For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Dahil sa kasalanan, hindi tayo umabot sa glorious standard ni God. Ano ang standard ni God? Ang standard ni God ay perfection. Dahil siya ay perfect and holy God. Pero dahil sa kasalanan, hindi natin naabot yun. So sin separates us from God. Eto tayo. At nasa kabilang dulo naman si God. At ang parambangin sa pagitan natin ay ang kasalanan. Ito ang nag-separate sa atin sa banal na Diyos. Kaya ang sabi sa Isaiah 59:2, pakibasa, Ate Chloe. It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. At dahil perfect si God and just, or patas siya, He must punish sin. Kaya yun ang sinasabi sa Isaiah 13:11. Pakibasa, Ate Hana. I, the Lord, will punish the world for its evil and the wicked for their sin. I will crush the arrogance of the proud and humble the pride of the mighty. At ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Yan ang sinasabi ng Bible. Pakibasa, Kuya Nate. For the wages of sin is death. So, ibig sabihin, ang kahihinatnan ng lahat ng tao ay kamatayan. Dahil ito ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Magkakaiba man ng oras, araw at pagkakataon, pero lahat iisa ang kahihinatnan at iyon ay ang kamatayan. At ang malaking problema ng tao, hindi lang physical death ang tinutukoy dito, but eternal consequences, punishment in hell, and separation from God forever. This is bad news, right? Pero may mas malala pa dyan. Ang mas malaking problema natin, we cannot do anything to save ourselves from God's anger and from the punishment of our sins. Sinasabi ng Bible, we cannot earn God's favor and forgiveness sa paggawa ng mabuti, pagiging maawain, matulungin, or sa kung anumang religious activities. Hindi rin natin siya mapiplease by following religious rituals and traditions tulad ng ginagawa ng mga religious leaders ng Israel or halos lahat ng religions. Dahil lahat ng mabubuting gawa natin ay parang basahan lang sa harapan ng banal na Diyos dahil infected or nadumihan sila ng ating sin nature. Basahin natin, okay? Pakibasa. Denver. We are all infected and impure with sins. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Like late autumn leaves we wither and fall, and our sins whip us away like the wind. Kaya everyone, as in lahat, okay, will face God's judgment after death. Sabi dito sa Hebrews 9:27, and just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. Kung mamamatay tayo sa ganitong kalagayan, saan natin gugugulin ang ating eternity? Sa hell, di ba? So lahat ng tao ang destination ay sa hell. At ito ang sinasabi ng Bible na second death sa lake of fire.
Pakibasa, Ate Princess. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Inilu, inil, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So, kung gusto nyong basahin sa English yan, yung mga hindi masyadong nakakaintindi ng Tagalog, ano yan, Revelation 20, okay, verses 12 to 15. So, bigyan nyo ng time na basahin, maganda to. Ito yung second death na sinasabi ng Bible para sa mga nag-reject kay Jesus Christ, okay? So, makikita natin, di ba, na ito ay bad news. Sinong gustong magdusa sa hell forever? Seriously, wala, di ba? Paano ngayon yan kung wala pala tayong magagawa to save ourselves from God's anger and from the punishment of our sins? Totoo, wala tayong magagawa to save ourselves. Dahil sa pagiging merciful and gracious ni God, may ginawa siya para sa atin. Knowing our helplessness and hopelessness, God made a provision through Jesus Christ, His Son, who bore God's anger and the punishment for our sins on the cross. Kaya nga sinasabi sa John 3:16, pakibasa, Laika. Sapagkat gayon nga lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganoon din sa Ephesians 2 verses 1 and 3 to 5. Pakibasa, Ate Chloe. Once you were dead because of your disobedience and your many sins. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. But God is so rich in mercy, and He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. So God loves us so much that He made a way to save us. And the only way na ibinigay niya sa atin ay ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. Si Jesus ang nag-reconcile sa mga sinners kay God the Father through His death and resurrection. Si Jesus lang ang way to the Father. Hindi ang way mo or way ko or way na sinasabi ng mga religious people para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan at makapasok sa langit, kundi ang way na ibinigay ni God na nakasulat sa Bible, ang tanging acceptable sa Kanya. At iyon ay si Jesus Christ. Kaya kung yung sinasabi ng iba na ito ang gawin mo para makapasok ka sa karya ng Diyos, pero hindi yun ang sinasabi ng Bible, then hindi iyon tama. Huwag niyong paniwalaan, okay? Hindi kasi tayo ang magdidikta kung ano ang tamang gawin para tayo mapatawad ng Diyos, kundi si God ang magsasabi kung ano ang makakapagpalubag or makakapawi sa galit niya sa atin. At ang ibinigay nga niyang solusyon ay ang kanyang anak na si Jesus Christ. Kaya ang sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Wala daw makakapunta sa kanyang ama kundi sa pamamagitan niya. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang ating salvation ay hindi natin makukuha sa pagiging mabuti o sa paggawa ng tama, kundi dahil sa pananampalataya sa ginawa ni Jesus Christ sa cross na pagbabayad ng ating mga kasalanan. Ikaw, ako, tayo dapat ang magbabayad ng ating kasalanan sa eternal hell. Pero inako ito ni Jesus Christ
sa kanyang kamatayan sa cross. Kaya ang sabi sa Titus 3 verse 5, pakibasa, Kuya Briggs. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo panganak ng muli at magkaroon ng bagong buhay. So, ito yung great exchange na sinasabi ng mga Bible scholars. Noong sumampalataya tayo sa Kanya, kay Jesus Christ, binayadan ng Kanyang kamatayan sa cross ang ating mga kasalanan. At sa time na nasa cross siya, ang nakikita ni God ay ang mga kasalanan natin. In exchange, kinredit naman niya sa atin ang righteousness niya na Kanyang naating sa pag-fulfill sa law ni God. Siya lang ang naka-perfect sa law ni God, okay? Kaya kapag tinignan naman tayo ni God, ang nakikita niya sa atin ay ang perfect righteousness ni Christ na ibinigay niya sa atin. So Jesus, who was sinless, literally died in our place on the cross. Imagine, ikaw ay guilty sa paglabag sa batas. Like ikaw ay nagnakaw sa isang mall at ang sabi ng judge, you must pay a huge fine. Pero wala kang pambayad. Suddenly, someone steps in and pays it for you. Naabsuelto ka pero inako ng tao na yon yung ipinataw na multa sa'yo. So tulad ng inaral natin dati, hindi ito basta nawala lang na parang bula or nailista sa tubig. Kundi yung taong nagbayad sa fine mo ang nag-absorb sa punishment na dapat sana ay para sa'yo. Dahil yung ibinayad ng tao na yun na multa or fine ay forever financial loss na yun sa kanya. Kaya hindi ka basta na-absuelto lang, kundi may umako nito. Ganon ang ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa ating mga kasalanan. Hindi tayo basta napatawad lang ng Diyos. But on the cross, Jesus suffered the punishment we deserved. Siya na walang kasalanan ay namatay para bayadan ang kasalanan ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Pakibasa, Kuya Gab. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Ganon din sa 1 Peter 2, verses 22 to 24. Pakibasa, Ate Hana. He never sinned, nor ever deceived anyone. He personally carried our sins in his body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By his wounds you are healed. At dahil hindi siya nanatiling patay, kaya makakasiguro tayo na sa Kanya ay may eternal life. Sa Kanyang resurrection, He defeated sin and death na nabasa natin kanina sa 1 Corinthians 15. Kaya lahat ng sasampalataya sa Kanya, mamatay man sila physically, sila ay muling mabubuhay. Okay? Kasama ni Jesus Christ. Basahin natin ulit para makita nyo. Pakibasa, Kuya Nate. I passed on to you what was most important, and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the Scripture said. He was buried and raised from the dead on the third day, just as the Scripture said. At iyan ang good news. The good news, or yung gospel, is that Jesus died for our sins, was buried, and rose again, so that we can have eternal life. Jesus took on our humanity to defeat sin and death, so that we could have life with God. Because only a sinless man could pay for the sins of mankind. And his resurrection proves that his sacrifice was accepted and enough to save us. Ang kamatayan ni Jesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw ang patunay na tinanggap ng Diyos ang sakripisyong ginawa niya para sa atin. At ito ang good news or gospel. Kaya, we need the gospel because it is the good news of salvation through Jesus Christ. Without it, we are lost in sin, separated from God, and under His judgment. The gospel reveals our need for salvation.
God's love and provision, and the way to eternal life through faith in Jesus Christ. The gospel not only saves us from judgment, but also changes our lives and give us purpose. The gospel gives us hope beyond this world. Jesus will return, and those who belong to him will be with him forever. In short, we need the gospel because it is the only way to be saved, transformed, and given eternal hope. Okay? Ang tanong ko ngayon, how do we personally receive this gospel of salvation? Paano natin ngayon makukuha ang good news na ito? Paano mapapasa atin ang gospel of salvation? Una, acknowledge that you are a sinner and you need a Savior. Nabasa natin kanina sa Romans 3:23 that all have sinned and fall short of the glorious standard of God, di ba? So no one is good enough on their own to earn salvation. Sin separates us from God and we need His forgiveness. Pero hindi ito matatapos sa paghingi lang natin ng tawad dahil may penalty ang bawat nagagawa nating kasalanan. Magbibigay ako ng illustration, okay? So may isang kriminal at nasa harapan siya ng isang good judge sa court of law. Itong tao na ito ay guilty of a terrible crime at ang fine dito sa crime na ito ay 100,000. Then sasabihin niya sa judge, sorry judge, sa nagawa kong kasalanan. Alam kong mali yung ginawa ko. Pinagsisisihan ko na yun, kaya patawarin mo na ako, please. Ang tanong ko ngayon, is the judge going to let him go? Dahil lang sa nanghingi ito ng tawad sa kanya? Absuelto na ba itong criminal na ito sa fine niya? Of course not. Hindi ba? Tama lang that he felt bad for what he's done. At tama lang din na hindi na niya ito uulitin pa. Pero hindi siya pwedeng pakawalan ng judge kung hindi niya binabayadan ng penalty sa nagawa niyang kasalanan. The judge is bound by the law. He must fine him. Kailangang masiguro ng judge that justice is served or else lalabas na corrupt ang judge. So ganun din si God bilang owner ng universe. May ibinigay siyang batas para sa atin na dapat nating masunod. Ang problema, hindi natin ito nasunod perfectly. Lahat tayo ay nakagawa ng kasalanan. At di ba, humihingi naman ng tawad ang mga tao, pero tulad na sabi ko, hindi sapat yung paghingi nila ng tawad. Kasi kailangang bayadan ang bawat penalty sa ating mga nagawang kasalanan. At ang tanging kabayaran sa penalty ng ating mga kasalanan na acceptable kay God ay ang cross, ang death and resurrection ni Jesus Christ. Ito lang ang ating only hope of salvation. Kaya kailangang tanggapin natin na tayo ay makasalanan at kailangan natin ng Savior na magbabayad para sa ating mga kasalanan dahil hindi natin kayang bayadan ito. We need to accept Jesus' sacrifice para bayadan ang ating mga kasalanan. Kaya ang susunod, after we acknowledge that we are sinners, is believe in Jesus Christ. Tulad ng nabasa natin kanina sa John 3:16, na sino man ang sumampalataya kay Jesus as their Lord and Savior, sila ay magkakaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Kaya sila ay magkakaroon ng eternal life. Belief in Jesus' death and resurrection is essential for salvation. Kailangan paniwalaan mo na iyong ginawang pagbabayad ni Jesus sa krus sa iyong mga kasalanan ay sapat na para ikaw ay mapatawad ng Diyos. Salvation comes through faith in Jesus' finished work on the cross, not through our own efforts, good works, or religious rituals. Kaya nga nabasa natin kanina sa John 14:6 that Jesus is the only way to be saved. Ngayon, kung totoong sumampalataya ka kay Jesus, you will repent of your sins. Acts 3:19, pakibasa, Ati Laika. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan.
Repentance means turning away from sin and turning toward God. It's not just saying sorry. It's a change of heart and direction. 180-degree na pagbabago. You cannot say or claim that you repented and yet live the same way. Hindi pwedeng i-claim mo na nagrepent ka pero nagpatuloy ka sa balikumong pamumuhay. Kung dati ang buhay mo ay nakaharap sa kasalanan, eto, sa death at kay Satan, sa sin, kung totoong nagrepent ka, ikaw ngayon ay nakaharap na sa Diyos. Ayan, dito, sa right. Dahil sinabmit mo ang buhay mo sa Lordship ni Jesus Christ. Siya na ngayon ang sinusunod mo. Siya na ngayon ang master mo at hindi na ang kasalanan. Kaya, receive Jesus as your Lord and Savior. And those who receive Jesus as their Lord and Savior, God gave them the right to become His children. Pakibasa says, nandiyan ba si Princess? Okay, si Ate Hana na muna. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Yun ang sinasabing born again, born from above, okay? At hindi natin kailangan pagtrabahuan ang ating salvation dahil ito ay regalo mula sa Diyos. Pakibasa, Kuya Nathan. For you are saved by grace through faith, and this is not from yourself. It is God's gift, not from works, so that no one can boast. So salvation is a gift. You can't earn it, only receive it by faith. Pero kahit regalo yan, kung hindi mo tinanggap, hindi yan mapapasayo. Example, kung niregaluhan ko si Kuya Gab ng bike, pero hindi niya ito gusto, kaya hindi niya ito tinanggap. Yung regalo ko na bike sa kanya ay hindi na pa sa kanya dahil tinanggihan niya ito. Kaya kailangan nating tanggapin ang gift of salvation through Jesus Christ na ibinibigay ni God sa atin para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tanggapin natin ito by faith, okay? Receive it by faith. At kung tinanggap mo ito, ikaw ngayon ay kabilang na sa pamilya ng Diyos. Napatawad na ang iyong kasalanan, sure na ang iyong salvation, at ikaw ngayon ay may eternal life. Kung ikaw ay mamamatay, ang destination mo ay sa heaven kasama ni Christ. Pero, hindi matatapos doon yun, okay? After mong tinanggap ang ibinibigay na regalo ni God na ito, hindi doon matatapos iyon. Because if you truly believe in Jesus, you will confess Jesus publicly. Matthew 10:32, therefore, everyone who will acknowledge me before others, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Publicly, dapat i-acknowledge natin si Jesus as our Lord and Savior. So, ibig sabihin, hindi ka magiging secret follower niya dahil walang secret followers si Jesus Christ. Lahat ng naging followers ni Jesus Christ, like Nicodemus, Joseph of Arimathea, the sinful woman on the well, yung bulag na pinagaling niya sa John chapter 9, and many more. Lahat yan naging bold sa kanilang faith kay Jesus Christ. Publicly, we fully commit our lives to Jesus. It is an outward expression of an inward faith. True faith leads to a bold confession of Jesus as Lord. This could mean getting baptized, sharing your faith, and living differently. And lastly, now that you've publicly acknowledged Jesus as your Lord and Savior, walk in a new life
with Jesus. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, and see, the new has come. Salvation is just the beginning. God wants to transform our lives. Para mag-grow ang ating faith at ma-conform ang ating character sa character ni Christ, kailangan natin itong diligan at i-fertilize ng salita ng Diyos. By reading the Bible, praying, joining a church, and sharing the gospel to the lost souls. Kaya kung after nyo mapakinggan itong lesson natin at tinanggap nyo na kayo ay sinner, then kailangan nyo ang gospel ni Jesus Christ. Dahil walang ibang way para makapasok sa kaharian ng Diyos Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Uulitin ko, ang kanyang kamatayan sa cross, ang tinatanggap lang ng Diyos Ama, nakabayaran sa ating mga kasalanan. At ang kanyang muling pagkabuhay, ang patunay na tinanggap ito ng Diyos Ama. So the good news is that Jesus came to save us from sin and give us eternal life. So dumako tayo ngayon sa 4 main points of the gospel. Number 1, God's kingdom is here. Jesus is the king. Sin separates us from God. Everyone has sinned. 3, Jesus died and rose again. He paid for our sins. And 4, salvation is a free gift. We receive it by faith. Remember, we don't do good works to be saved. We do good works because we are saved. So dito nagtatapos ang lesson natin for today. And I pray na magkaroon talaga kayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon, sa ating Lord and Savior na si Jesus Christ. So God bless everyone. To God